O, ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So isa yun, Okay, opo. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, no? It is contingent, ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Ito sinasabi ng karamihan mga babae. Gusto kasi nila ma-focus muna ang House at Senado sa impeachment. Yun ang gusto nila mangyari, di umano. Kailangan walang ibang mga harapin sila mga kung ano mga kaso-kaso. Wag na yung flood control na yan. Nanakaw na yan, nabulsa na yan, naitain na nga yung iba dyan. Di ba? Dito tayo sa kay Sara kasi delikado tayo dito pag naging presidente ito sa 2028. Dito muna tayo. Ito muna si Sarang pagtuunan natin ng pansin. Yun ang mga ng mga yan eh. Ito ina-expect. Ito ha. Ito ngayon ho, ang tugon dito ni Senator Marcoleta sa ginawa nila pag-postpone sa hearing dapat sa April 14. Alam niyo ito si Senator Marcoleta talagang hindi rin ito titigil sa pagbigwas sa kanila eh. Pakinggan natin ha. Saan ito ina-expect natin pala? Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin na haharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Oho. Postpone? Wala. Wala. Paghandaan nila. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit. Aha. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinefer yun until Opo. further notice. Okay. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? So, bakit niya ho? Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya kasi Tama yung naman. inimbita. Mm-mm. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo. Kung Tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya. Alam nyo, ang style ng mga yan, palalabasin nila sa buwatan na naman. Paiingayin nila sa buwatan si Marcoleta at si Gov Chavit. Ganun ang style ng mga yan eh. Diba? Yung kay Gutesa nga si Senator Marcoleta ang pinagbintangan doon na may pakananang paglabas si Gutesa eh. Na yung mga script na inaano ni Gutesa ay galing kay Senator Marcoleta. Ganyan ang style ng mga yan eh. So, palalabas sila. Sisirain naman nila kayo ng kredibilidad ni Manong Chavit dito. Maniwala kayo sa akin. Palalabas sila sinungaling. Hindi naman maniniwala sa kanyang milyong-milyong Pilipino na nag-aabang sa pagharap ni Manong Chavit sa Senado. Para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. Nakaw. So, nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled. Ayaw nila doon sa Zoom kasi marami may ilalabas si Saldico. Di ba narinig nyo? Yung audio ng conversation ni na Mike Defensor at Saldico. Di ba sabi nga ni Saldico, 100 billion taon-taon ang ni Dayunior, mga kababayan. Pero yun, ganun kalaki ang napupunta kay Dayunior. Galit pa raw si Dayunior pag nakukulangan. Pati yung anak daw, galit din eh. Grabe, no? Grabe sila kasugapa sa pera. Yun ay kwento ni Saldico. Paano kung nag-zoom na naka-join si Saldico diyan sa Blue Ribbon
committee hearing na yan at sigurado hindi na mapipigilan si Saldico. Ilalahad niya lahat ng alam niya, yung mga ebidensya na hawak, kaya sigurado ilalantad niya. Kaya hindi na papayagan talaga makijoin dyan si Saldico. Kasi nga marami ding si Saldico, siya nga talagang nakakaalam ng lahat ng nakawan Sworn statement. Oo. Pagkatapos ka ako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, isa pa yan. At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagkatalong yon, bigla na lang inimbita si Gob Chavit. Aha, okay. O, yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Kailangan talaga may script muna sila. Mahirap kailangan paghandaan nila. Kaya siguro talagang niresket nila yan. Yung April 14 sana, supposed to be na niresket nila kasi kailangan magaling ang scriptwriter. Kailangan maganda ang pagkakaano ng script. Kasi pag kailangan kasi makaano silang pangontra sa ni Gob Chavit. Baka maghingi sila ng advance question kay Gob Chavit para alam na nila ang mga isasagot pangharang ba. Kaya nga, sabi ng Billionaire Channel, dambuhalang, pasabog. Ibig sabihin, malaki yung mga kabab, malaki pa yung kay Tampi. Si Gob Chavit po ito tinutukoy niyo? Si Gob Chavit. Okay. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung unang sulat, yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement. Yun na nga mga kababayan. Alas 12 pa lang ng tanghali, April 7, si Gob Chavit ay nakatambay na sa gilid ng Senado. Kaso, biglang may nabalita na lamang niya, yun, sabi nga ni Gob Chavit, may dumating na sulat sa kanyang bahay at sinasabi nga raw na postpone. Pero yung mama, sa sobrang excited niya, talagang tumambay na siya sa Senado para makapagbigay na kanya short statement sa araw, yung 7 na yun. Tapos biglang ipopostpone nila. Bakit? Kasi hindi pa buo ang script. Kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Short statement. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gob Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So, na-receive yata. Yung araw mismo ng 7, no? Doon mismo nila, doon din ay dumating yon. Bilis, no? 7 dapat magpapasa ng sworn statement si Gob Chavit. Dumating 7 rin yung kanilang pagpopostpone o pagdidefer doon sa dapat na So, malamang na-realize talaga nila kailangan maganda yung script natin. Kailangan magaling yung pangontra natin dito sa mga dambuhalang pasabog ni Gob Chavit. Kaya, natatakot sila. Ito lang panawagan natin dyan sa Senado. Sana naman gawin nyo naman ang tama. Gawin nyo yung trabaho nyo bilang mga mambabatas. Patunayan talaga na ang taong bayan na bumoto sa inyo ay hindi nagkamali sa inyo. Yung utang na loob, pwede yung talikuran yan . Ang mahalaga, may ilabas yung katotohanan. Di ba? Yung bang minsan hindi ka naman yung buhay mo isa lang yan . Hindi natin masabi ngayon bukas, makalawa, o sa mga susunod na taon, mawala ka lang bigla sa mundo. At least, kung makagawa ka ng kabutihan, tatatak sa isip ng taong bayan yun. Yun na sana pakiusap natin. Bigyan nyo naman ng hustisya yung ginawang pagnanakaw ng mga kawatan sa pera ng kaban ng bayan.
tingnan nyo ang nangyayari ngayon mga kababayan, di ba? Hirap na nga tayo eh. Pero ngayon, pagmahal ng gasolina, wala pa rin ho tayong naririnig na solusyon ang gobyerno natin. Imagine niyo mga kababayan, ang nagpapatakbo ng Pilipinas, di umano ay hindi ang presidente. Nasaan ang presidente? Nasa ibang bansa ngayon daw. Bumiyahi sa loob lamang ng 4 na oras. New York to, Philippines to New York, 4 na oras ang biyahe. Ang bilis. Ginagawa rin tayong tuwangan ni Auntie Claire. Na-receive yata ni Gob Singson. Opo. Parang April 6 o kaya April 7. parang umaga yata ng April 7. Papunta na yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang. Actually, Senator Marcoleta, nandun na siya mismo, naka-standby na raw siya doon sa gilid ng Senado. Alas 12 ng tanghali. So sobrang excited ni Gob Chavit. Yung sinasabing nila natakot si Chavit, hindi ho, excited nga siya eh. Pero yung alas 12 ng tanghali, nandun na siya sa gilid ng Senado. Anytime pwede siyang pumasok sa loob. Pero nung nalaman niya na dinifer yung na yon, dahil may dumating daw na sulat sa kanyang bahay, ayun, hindi na sila pumasok sa loob. Yung affidavit. Oo. Okay. Ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So isa yun, Okay, opo. Pagka sinabi, yun ang una, it is contingent, ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin doon? Kinakailangan paano pagkakaintindi mo, Ronel? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw doon, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang. Kung mayroon ata kayong pagdinig dyan, para malaki gastos yan eh. Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Di ba? Ito tingnan nyo ang House of Representative. Puro impeachment ng gastos ng pera ng bayan. Yung impeachment nila para lamang sa kanila. Ibang wala nang pakinabang ang taong bayan. O bakit sila hindi nagtitipid? Kasi gusto nila talaga. Ito siya sabi ng karamihan mga babae. Gusto kasi nila ma-focus muna ang House at Senado sa impeachment. Yun ang gusto nila mangyari. Kailangan walang ibang mga harapin sila mga kung ano mga kaso-kaso. Huwag na yung flood control na yan. Nanakaw na yan, nabulsa na yan, naitain na nga yung iba dyan. Di ba? Dito tayo sa kay Sara kasi delikado tayo dito pag naging presidente ito sa 2028. Dito muna tayo. Ito muna si Sara ang pagtuunan natin ng pansin. Yun ang mga mga yan eh. Yun ang sinasabi ng taong bayan eh. Wala mo nang haraping investigasyon na iba sa House at sa lower house at sa Senado. Butahin kay Sara muna yung impeachment na yan. Kahit maglustay tayo ng pera, andyan naman ang taong bayan na nagbabayad ng tax. Makakalikong ulit tayo ng paggastos. Baka iba Kami nakadalawang beses kami sa Protect eh. Baka iba ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba yung po. Protect at saka ibang yung agriculture na gano'n rin. Opo. At saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, at saka hindi pa namin natatanggap yung yung Affidavit. affidavit. Opo. Paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7 ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng Yun ang pinapalabas nila mga kababayan. Pinapakalat nila ngayon na si Gob Chavit ay ang may mali. Si Gob Chavit ang may kasalanan, kaya hindi natuloy yung na yon. Yun ang pinapalabas nila ngayon. Nagsalita si Gob Chavit sa Billionaire Channel.
Di ba wala naman ibang mga mainstream media na mag-interview kay Gob Chavit eh. Maliban sa Bilyonaryo at sa ano si UNTV, sa SMNI. Yun ang pinapalabas nila na si Gob Chavit sinasabi nila natakot daw si Gob Chavit kasi mga pasabog niya ay mga moro-moro lamang. Pero ang totoo, yung gaya nga na sinabi ni Gob Chavit, 7 ng araw ng petsa 7 ng Abril ay nandoon na si Gob Chavit tanghali pa lang alas 12 tanghali sa gilid ng Senado. Ngayon, nakatanggap sila ng letter doon sa bahay at in-inform nga na hindi matutuloy yung hearing sa April 14. So, ang may mali doon, sila ho, hindi si Gob Chavit. Kasi si Gob Chavit handang-handa ho sana. Excited nga ako si Gob Chavit eh. Kanyang sinumpaang salaysay ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, April 7 until 5 o'clock, isubmit mo yung yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. May pasabi na. Papunta na raw papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumento kung nakalakip doon. Yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa pa, kasi wala pa rin pumipirma. and signature of the members. Apat pa lang daw pumipirma siya. Kailangan daw siyam eh. Teka muna, halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga kung sino-sino ang may kinalaman dito. Lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito. Ayun, ang utak. Lalo na yung utak ang pinakamalaking nakawan na ito. Senator Marcoleta, alam na natin lahat kung sinong utak talaga. Sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ako, yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin. Yun na nga. Ayan. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, tila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ng Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila nga saan eh. Kaya nga, so kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. Yung nagawa namin at least, kabisado ko hanggang sa hanggang sa panahon kayo chairman pa. Hindi, mas ginamit ko rin naman yung mga ibang nga pala. Di ba? Okay, diniper niya uli. Hanggang kailan talaga bang meron pa siyang plano na talagang ituloy pa? Yan ang tanong ni Senator Marcoleta. Talaga ba meron pa siyang plano na ituloy pa? Naku, yan ang problema sa mahirap kasi yan, tibagin yung mga yan eh. Mahirap kasi sila sibakin dyan eh. Ito ang nakakalungkot taong bayan sa nangyayari na yan. Kasi yung mga mambabatas na inaasahan natin, sila pa yung nagpoprotekta sa mga tambuhalang magnanakaw. Sabi nga ni Senator Marcoleta. Sila pa yung nagpoprotekta sa tambuhalang magnanakaw. Ayaw nila ipaalam sa taong bayan ang katotohanan kung sino-sino talaga at ang pinaka-mastermind. Pinoprotektahan. Sabi nga ng mga kababayan natin, tumitingin kasi sila sa maleta, hindi sa tao bayan. Ito nga ang problema eh. Yung maleta na yan sila lang naman ang tayo nakakahawa tayo eh. Dahil nga tayo yung nagpapakahirap para may mga kolekta silang tax. Masyado nila tayo kaya pag lumipad ang agila, sabi nga ng teacher ni BP Sara, pag lumipad na ang agila, humanda kayo. Yung hearing ng Blue Ribbon. Yan na nakakalungkot.
Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na-14, araw ng Martes. Actually, ako, yung araw ng Martes na yun, gusto ko na mag-day off kasi aabangan ko talaga yan eh. Oo. Mag-day off ko, aabangan ko talaga yung hearing na yan eh. Kaso, yun na nga nangyari. Bay, mapapanood may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Bay, naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito. Sabi, parang movie marathon. Dati nga na may chichirya pa eh. Oh. Di rin yung ganun ang ginawang paghahanda itong mga host na ito ng Saganang Mamayan. Diyan sa nalalapit sana ang pagdinig sa Blue Ribbon. Kaso, binitin nyo ang taong bayan. Binitin nyo sila. Si Pinky talaga. Protekta. Huwag na kasi tumanaw ng utang na loob. Ang utang na loob nyo ay nasa taong bayan, hindi sa politiko na tumulo sa inyo ng kampanya. Baliwalain nyo na yun sila, nakaupo na kayo eh. Ang importante, naglilingkod kayo ng buong tapat sa taong bayan. Kasi sa taong bayan, pag ginawa nyo ang tama, 100% kayo. Talagang kayo ay susuportahan. Ang politiko na sumuporta sa inyo, pag nawala yan, wala na rin kayo. Burado na kayo. Sa bagay, iniingatan kasi nila talaga, pag naupo talaga yung agila, yari sila. Ayaw nila pa alam sa taong bayan ang dambuhalang pasabog ni Gob Chavit. Pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako maraming ikukwento si Gob Chavit eh. Oo. Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka Nansen, parang kung ang isang sinabi ng isang tao ay pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi ituloy yun? Justifiable o nga, no? Well, ipasa natin siguro ang taong bayan. Gaanong tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama Hindi na sabit yung affidavit. Halatang sinungaling Tapos ang pinasasama pa yung mama, yung si Gob Chavit. Siya pa yung lumalabas na may kasalanan. Nakaputa. Alam niyo yung mga ganitong rason, isang malaking katangahan, kabubuhan. Binaliktad pa yung mama. Siya pa ngayon yung lumalabas na masama. At yun ang mga bayaran at mga ululilista, pinaratangan pa si Gob Chavit na na natakot daw kasi yung kanya mga ebidensya ay moro-moro lamang. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang alas 5 ng hapon. Ganon. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin... Di sana, nung gabi niya pinadala, kahit na April 7, pero gabi.